Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa Men of Light for our episode for the 18th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay napakaganda mula po sa ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 14 verses 13 to 21. Ang ganda po ng isang Filipino word. Napaka makapangyarihan niya, para bang minsan ordinaryo lang siyang sinasabi natin o naririnig, pero meron siyang kakaibang ganda. Ito po yung salitang abot, no? Sa pamamagitan ng salitang ito, gumagalaw po yung tinatawag nating the mathematics of the heart. Yun po yung math na hindi nakabatay sa logic ng mundo, kundi sa logic ng puso at grasya ng Diyos. Kung pong iisipin natin, mathematics tells us that when you divide the little that you have, mas lalong kukunti ito at mababawasan. Sabi nga, mapipira-piraso. But if we use the word abot, no? Baliktad po yung nangyayari. At dito po lumalabas yung math ng ating puso. Di ho ba sa jeep, pagka meron ho kayong kasakay at medyo malayo po yung distansya mo doon sa driver at meron naman pong kasama sa sasakyan, pagka may nagsabing pakiabot po, yung malayo, lumalapit. Kapag ka naman sinabi natin na abot kaya, ang isang bagay na mahirap maabot, para bang mas nagiging posible. At kapag ka may nagsabi sa'yo na may aabot ako sa'yo ha, yun yung maliit na meron ka, mas nagkakaroon ng halaga dahil sa diwa ng pag-abot ng kapwa. In our Filipino language, abot is both end and beginning. Ito yung ating kakayahan to reach at na nagiging pagbabahagi or offering. It reminds us that the true measure of our lives is not what we accumulate, kung hindi ano meron tayo, kundi sa kung ano yung kaya nating iabot. Pero kahit po gaano man kaganda ang salitang abot na ito, madalas din kapag ka naririnig natin ito paminsan, nadadala pa rin tayo sa takot at sa mga katanungan na kagaya ng, aabot pa ba ito? O kaya sapat ba itong iaabot ko? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, we see the disciples stress over this exact question. Yung pong eksena sa ating ebanghelyo, gabi na, gutom ang mahigit 5,000 tao at malayo sila sa bayan. The disciples' logic was based purely on human accounting. Pauwiin nyo na ho sila para bumili na lang sila ng kanya-kanyang mga pagkain. In other words, para bang sinasabi nila, nako, hindi na ito aabot. Nakatutok sila sa kakulangan, sa 5 tinapay at 2 isda lang na hawak nila. For the disciples, the lack of resources meant the end of the line. But Jesus shifted their mindset using 3 dimensions of abot, na ito po yung pagninilayan natin sa episode po natin na ito. Sa ating unang punto, pagninilayan natin yung diwa ng abot kaya. So for our second session, ito naman po yung abot tanaw. At ang panghuli ay abot kamay. At bago po natin simulan ang ating kwentuhan at pagninilay, ating po munang pakinggan ang ating ebanghelyo mula sa Gospel according to St. Matthew chapter 14 verses 13 to 21 na ipapahayag po sa atin ni Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog
ang araw, papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para po sa ating 18th Sunday in Ordinary Time episode. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay mula sa Gospel according to St. Matthew chapter 14 verses 13 to 21 at ang ating pong episode title ngayon ay pinamagatang Abot. At kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan para sa episode na ito, ang inyong mga mag-aabot ng ating pagninilay. At sana kayo rin ho makisama sa ating pagninilay. Ito po si Father Justin Gatus ng Social Action Center of Pampanga. Net Bukanek po, dito po, umaabot sa Angeles City. Kumusta po kayo? Father Elvin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Maraming salamat po, Dr. Annette at Among Edwin. At syempre po kasama rin po natin ang ating mahal na direktor na si Among John. At punta na ho tayo sa ating unang diwa ng pag-abot, no? Na pinapalalim ng ating Panginoon. Abot kaya, no? Siguro maraming beses nalulunod tayo sa takot kapag nararamdaman natin na hindi sapat kung anong meron tayo. Natatakot tayong mapahiya o hindi makapagbigay o kaya hindi kayanin yung hinaharap, whether yung tayo or yung pagbibigyan natin. Subalit po, kung babalikan natin yung ebanghelyo, noong sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, there is no need for them to go away. Give them some food yourselves. Hindi siya humingi ng bagay na wala sa kanila at that moment. Kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda na meron sila. Mga simpleng bagay na abot kaya at available sa mismong sandaling iyon. Yes, Dr. Annette. Parang sinasabi mo, Among, alam na ni Lord na may konti, pero hindi niya sinasabing, konti lang, meron dyan, meron dyan. Yung bang pananaw na wala akong pwedeng gawin, pero meron pala. Mm. May kaibigan po ako, no? Para bang pagka meron siyang nangyaring karanasan, no? Na hindi masyadong maganda, kunwari, nabunggo yung sasakyan niya, nagasgas yung sasakyan niya, hindi niya po sinabi, ayaw niyang ginagamit yung salitang at least, no? Para bang gusto niya laging ginagamit, buti na lang. Hindi yung at least, sasakyan lang yun, at least nagasgas lang. Pero para bang mas tinitignan niya yung kung ano yung meron na, yung buti na lang, ligtas pa rin ako. Yes, Among Edwin. Yung ebanghelyo kasi parang pinapaalala sa akin yung hindi madalas kasi nakatingin tayo doon sa kulang, di ba? Ang tawag natin doon ay pessimist, di ba? Half empty. Kaya halip na half full yung baso. At pero sa ebanghelyo, parang hindi hinihintay ng Diyos na tayo maging sapat eh. Ang parang nandun, hindi naman tinanong ano yung wala sa inyo, kung ano meron kayo, di ba?
Ano meron kayo? At ang siguro nga yung himala na nangyari sa ebanghelyo, hindi nagsisimula yon sa sa wala, sa meron eh. At yun ganun din siguro sa atin. Kung ano man yung konting hawak natin, basta inialay natin yon, doon nagsisimula yung himala. Hindi sa wala, sa meron eh. Ano yung meron kayo? Ang ganda po, no, na medyo ngayon ko lang naisip, wala po siya sa outline. Kasalukuyan po kasi, ako po yung natapilok at medyo masakit po yung pagkatapilok, kaya po nakasaklay at para bang pinagpapahinga ako ni Lord. Sa dami-dami ng gawain ko sa social action, at siyempre bilang isang pari, para bang minsan ang dali-daling, Lord, ano ba to? Ba't ganyan? Pero para bang pinapaalala din ni Lord na, oh, pwede rin magpahinga, meron yan, may grasya yan, no? Doon po nagsisimula yung biyaya, yung kahandaan natin at pagiging bukas palad natin sa pag-aalay, gaano man ito kaliit. Sabi nga po ni Santa Teresita ng Niño Jesus, I have nothing, but God will accept even this nothing. Hindi hinihingi ng Diyos kung ano yung wala ka pa, sabi nga ni Dr. Annette at ni Among Edwin, kundi yung abot kaya mo sa kasalukuyan. Yung oras mo, yung talento mo, pagmamalasakit, maging yung para bang wala ka. Yes, Dr. Annette. Alam niyo po Among, kasi sa clinic, no, dahil sa tagal ko na sa clinic, so yung iba kong mga pasyente lumaki na. Meron isang nanay na tindera siya sa palengke. Matagal na sila hindi pumupunta, and then itong huli pumasyal. Tapos sabi niya, Doktor, alam mo ba yung panganay ko? Accountant na. Dating itong anak niya nagsa-sideline, naggugupit, or yung nagtatry. Tapos ngayon, yung bata din pumasyal a week before nung kanyang exam. Nagpa-check up, etc. Ganun. Yung nakakataba ng puso, yung hindi inisip ng nanay na tindera lang ako, hindi rin inisip ng bata na nakikipag-gupit-gupit lang ako pero ngayon accountant na siya. Yun din po yung isa kong narinig, no, doon sa isang news. Ang pangalan niya, John Paul Salvador. Dito lang pong June, nag-graduate siya ng magna cum laude. Wow. Ang tatay, Barangay Dolores, San Fernando po. Na-touch ako doon sa pagkasabi niya kasi ang tatay niya, pedicab driver. Kaya lang nakakatuwa po yung sinabi niya doon sa kanyang speech. Sabi niya, anak po ako ng isang pedicab driver. Hindi po madali na magpadyak sa ilalim ng init ng araw. Sa gitna ng ulan at sa mga araw na walang kasiguraduhan kung magkano ang may uwing kita ng tatay ko. You prove to me that it didn't matter if it was just a pedicab because your love, Tatang, made me strong enough to carry out my big dreams. Tatay, pedicab driver, ginawa niya yung kaya niya. Ngayon, magna cum laude na finishing accountancy si John Paul Salvador. Salamat sa kaya ng tatay. Yung take ko doon, yung naalala ko doon habang sineshare mo. Kasi madalas tayo, di ba, pagka ini-interview yung mga bata, ano yung trabaho ng tatay? Yan, sabi mo nga, pedicab. Lang po, gano'n. Si housewife lang po. Yung parang wala pong trabaho eh. Pero sabi niya, hindi tayo nagsisimula sa zero, dapat meron eh. Kahit 1%, meron yun eh. Kahit 2%, o kasabi mo nga, kahit grade 2, kahit housewife, kahit ano pa, meron yun eh. At yun nga, hindi naman hinihingi ng Diyos yung marami, o yung sapat, o yung kompleto. Kung ano meron ka, at dito sa Ebanghelyo natin, 5 isda, tsaka 5 tinapay, 2 isda, okay na yun. Yun lang naman eh. Para bang yung, di ba, Father Justin at Dr. Annette, yung widow's mite, di ba? 2 sing. Pero yun ang kanyang kaya, yun ang binigay, di ba? Sabi nga po, ang maliit na kaya na ibinabahagi mo ngayon, kagaya nung karanasan ng pedicab driver, yung kanyang pagtatrabaho sa init ng araw, ay nagiging maliit na sangkap lamang upang magbukas ng pintuan sa isang posibleng himala. And I guess doon po nagsisimula talaga yung mga himala eh. Yung maliit na meron ka na inaalay mo sa Diyos.
Para bang humingi lang ang Panginoon ng konting meron tayo dahil siya mismo ang magpupuno at magbibigay ng lahat ng bagay na wala sa ating kakayahan at kapangyarihan. Sabi nga po, when you offer your small kaya, God takes care of everything else na para bang kulang. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po ay nagbabalik dito sa Men of Light para sa ating episode na pinamagatang Abot. At ang ating pong ebanghelyo ngayong 18th Sunday in Ordinary Time na pinagninilayan natin ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 14 verses 13 to 21. Kung pong kanina yung unang perspective ng abot na pinalalim natin yung abot kaya, ngayon naman sa ating ikalawang segment, yung naman ikalawa is the abot tanaw. Siguro po naranasan na natin yung karanasan nitong mga alagad na kapag ka mag-aabot ka, magbibigay ka, mayroong takot at pagkabalisa, no? Ito po kuminsan nanggagaling sa limitado nating abot tanaw. Nakukulong tayo sa tinatawag nating scarcity mindset at yung bang pakiramdam at pagtingin na kulang, mahirap, konti o kaya hindi naaabot o hindi na kaya. Yung mga alagad siguro na overwhelmed dahil masyadong komplikado yung napakaraming tao at konting-konti yung meron nila. At pumasok na yung takot na hindi aabot yung kung anong meron sila. No? Yes po, Dr. Net. Kahit po sa Bible, di po ba, madaming ganyan. Kagaya ni Jeremiah, sabi niya, Lord, bata pa ako. Hindi pa ako marunong magsalita. Or even King Solomon, di po ba, yun din ang sinabi niya. Sabi niya, I'm only a little child. I do not know how to carry duties. No? Yun nga po yung the way we see things, yung the limitations. Kaya parang ang challenge ni Jesus, I'm here to let you see greater things, no? Nakita naman po natin, no, si King Solomon. Wow. No wisdom like him, no? Yun yung po kagandahan, no, yung the Lord sees something in us. And I believe the Lord sees something in the disciples na kahit nararatan sila na wala lima lang po. Pero the way that Jesus encouraged them, no, to see beyond. And yun po yung kagandahan din ng parents. No? Kasi ang mga bata, sa pagpasok lang, takot ako sa teacher. Pero as parents, and even you, our pastors, no, as we guide the kids, no, they go beyond their fears and beyond their limitations. Di po ba, Among Edwin? Yeah. Meron akong isang, yung iba na-meet na sila eh. Meron yung friendship ministry na magkaibigan kami na nagsimula lang sa kainan, tapos ngayon we do outreach, no? At si Ma'am Joy na kasama natin sa Men of Light, kuminsan nakakasama siya kasi nga nanghihingi kami ng tulong sa ibang tao. Alam nyo, nag 10 years anniversary kami last 2 Sundays ago. 10 taon na ang ginagawa namin yung outreach at nalibot na namin lahat ng mga parokya sa diocese, no? Dahil ang target namin yung pinakamalayo na sitio o barangay ng parokya in coordination with the parish priest to do outreach. Tapos tinanong ko yung isa sa member, magkano ba akong ginagastos sa outreach? Father, nasa 70,000 po per outreach. Ha? Ganun ba kamahal? Tapos, ibig sabihin, dahil may 30 plus parishes tayo, naka 1 milyon na tayo ng pinamimigay. At hindi lang galing sa aming bulsa. Kasi maliit lang hindi naman kami mayaman eh. Pero yun nga, we invited friends, no? To contribute kung ano man yung pwede namin ilaman doon sa gift bags namin, no? Yung iba, meron silang bigasan, yung iba, meron silang grocery. So, halos, sabi ko nga, nung una, galing sa mga packets namin, pero ngayon parang mga naging delivery boy and girls na lang kami. No? Dahil yung kindness, yung kabutihan ng aming mga kaibigan, yun ang dinadala namin doon sa mga tao.
sabi ko nga, sa kamay natin alam naman tayo pero pagka talagang meron kang gusto na magawa, lalo na kung mabuti, siguro yung Diyos kinakalabit yung mga tao. Sige, tulungan mo nga itong mga ano na to, mga tao ito, para magawa nila yung kanilang gusto na makaabot dun sa mga mahihirap o sa mga dukha. Nakakatuwa. Realization ko na, ang dami na pala. Kasi 10 years na. Mm. Minsan po, pagka nakukulong lang nga tayo sa ating mga sariling pagka meron natin, talagang lumiliit yung ating pananaw. Para bang nagiging maliit na lang yung nakikita natin. Pero kung pong pagninilayan yung ebanghelyo, yung instruction ni Jesus na give them some food yourselves, kayo mismo. Hindi Yeah. lamang po siya nagbibigay ng panandaliang solusyon or isang mabilisang tugon or project. Siya'y may pangmatagalang plano para sa kanyang bayan. Para bang ipinapaalala niya sa mga alagad niya and even sa atin na sumusunod sa kanya, sana yung ating tingin mula sa limitadong kakayahan natin ay mapalalim doon sa hindi maubos-ubos na pagmamahal, kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. God will never challenge us to something that He cannot sustain Himself. Precisely po yung kagaya nung doon sa karanasan ni Among Edwin. Yes, Dr. Annette. Sabi nyo nga po, mga among, di ba, hindi yung capability Kasi pag tinignan mo yung capability, wala talaga, manghihina yung loob mo. Pero yung laging nyo pong sinasabi na availability, yung, okay Lord, this is what I have, take it. No? Meron din po akong isa pang karanasan, no? Sa Immaculate Heart Charismatic Community po, puro kami po mga volunteers. Mm-hmm. Kung titingnan mo po, hindi naman po kami nag-aral ng philosophy, ng theology, hindi rin po kami natuto ng speaking, but just because of the sharings and all that, no? So up to now po, we're still conducting the Catholic Life in the Spirit seminars for 45 years. Despite ng pinatubo, despite ng COVID, and nakakatuwa po yung nakakataba ng puso kasi may greeters, may singers, may tagahugas ng plato, pero because of abot kamay, sharing what we can, and yung vision na hindi po ako nag-aral, wala pong ganun We're together, just like Men of Light, di po ba? For the longest time, Men of Light is without anything but still here. To God be the glory. Amen. Nung pinapatranslate sa amin yung isang sita sa Ebanghelyo na sa Ingles ay grace upon grace, hindi namin ma-translate sa Tagalog. Tapos yung isa sa amin nag-research siya, ang translation pala ay abot-abot na biyaya. Ibig sabihin, grace upon grace, nag-aabot yung mga biyaya, parang hindi napapagot, hindi nauubusan, no? At palagay ko yun yung yun yung nangyari sa Himala dito no. Yung alam naman natin na hindi talaga kasya, kapos yung 5 tinapay at 2 isda, pero sumobra no. 12 bakul pa Biruin mo yun talaga yung grace upon grace. Nag-abot-abot na biyaya, no? Hindi natapos, hindi naubos, sumobra dahil doon sa tiwala siguro at pag-ibig na naranasan na rin ng iba dahil sila man ay nag-abot na nung kung ano yung meron sila. Mula po doon sa shinare ni Among Edwin, yung translation, ang ganda, no? Abot-abot na biyaya. Para bang yung mga alagad sa gitna ng napakalaking problema nila, nakalimutan nilang abutin at tumingin sa pinagmumulan ng biyaya. Hindi nila namalayan na abot tanaw pala nila ang mismong sagot sa kanilang suliranin, sa kanilang kakulangan, sa kanilang kakontian. Ang paanyaya po sa atin ng 2 punto ay palawakin po natin sana yung abot tanaw natin. Huwag nating sukatin ng ating sarili o ang sitwasyon batay sa kakulangan at kung sino sa yung mga kasama mo. Kapag ka nakatitig ka sa provider, sa pinagmumulan ng abot-abot na grasya, doon natin makikita na pwede pa pala at kaya pa pala dahil ang Diyos ang mag-aabot ng biyaya sa atin. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us.
At welcome po muli at nagbabalik tayo dito sa Men of Light para sa ating episode for the 18th Sunday in Ordinary Time na pinamagatang Abot. Kung pong kanina, pinagnilayan natin yung Abot Kaya, tapos dun sa pangalawang segment natin, Abot Tanaw, ngayon naman, yung pinakamaganda at para bang practical na paanyaya sa atin is yung Abot Kamay, no? Hindi po talaga ako makamove on dun sa binahagi ni Among Edwin na grace upon grace, yung magandang translation niya. Swak na swak sa Tagalog, hindi grasya sa grasya, kundi abot-abot na biyaya, no? At dito po yung diwa ng ating ikatlong punto. Ang salitang o ekspresyon na abot kamay ay nangangahulugan din na paghawak o pag-akay sa kamay ng iba upang mag-alay at maangat mo sila sa kanilang kinalalagyan. Ang paanyaya po ni Jesus sa kanyang mga alagad ay isang direktang tawag sa maging mapagbigay, no? Yung bang charity, maging helping hand na handang tumulong at maglingkod sa mga nangangailangan sa halip na talikuran na lang sila at hayaan na lang sila, bahala na sila sa buhay nila. Yes, Dr. Annette. Yung kagandahan po nung pagka-sequence nitong natin, no? Yung abot kamay, kasi hindi mo naman maabot kundi open yung kamay, no? Tapos hindi mo maabot kung sarado yung mata mo. So, ang ganda ng pagkaano ni Jesus that with the outline that you've given Among Justin, no? Yung it involves the whole self. Yung kumbaga, nakikita mo nang pinapakita ni Jesus na I can't do it by myself, but when you hand it to the Lord, no? Yung pananaw mo nag-iiba na and nagiging fountain siya. Yung abot-abot grasya, yung nagfo-flow siya kasi sabi nga ni Among Edwin kanina, it just hindi siya half empty, I mean, kundi may laman. Yung daw alagad hindi takot magbahagi, yun daw ay isa sa mga karakteristik ng alagad. Hindi siya takot magbahagi. At hindi siya naghihintay na marami na siya o kaya sapat na para magbigay o magbahagi. No? Kasi kung minsan nasa isip at madalas ko na din na Father pagka siguro tapos na yung mga anak ko tsaka ako maglilingkod. Pagka-retired na ako, di ba ganon? May iniintay, no? Kaya lang kung minsan nga yung paghihintay, hindi mo na inaabot yung gusto mo. Bago ka pa mag-retire, may nangyari na. So, hindi ka na makapaglilingkod. So, sa atin, yung paanyaya nitong para sa akin, hindi mo talaga dapat intayin. Kung isa lang yung kaya mong tulungan, di yun lang. Huwag mo maghahanda 10. O kaya, kung yung kaya mo lang, sabi nga, 5 tinapay lang, o kahit isang tinapay, yun lang ang kaya. At yun lang ang hinihingi. Hindi humihingi sa'yo ng hindi mo kaya. Yun, Diyos. Yung pong ating ikatlong punto, yung abot kamay. No? Yung kamay ay simbolo rin ng pagpapala. Nang kunin, pinagpala at pinagpiraso ng ating Panginoon yung tinapay, pinamigay niya yung tinapay at isda. Ito po'y pahiwatig. Ito po'y simbolo ng ating banal na Eucharistia. No? Sa tuwing nagmimisa tayo, no? Alam yan, Among Edwin, yung kamay ng pari sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no matter how unworthy we are, ay nagpapala sa mga alay, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa Diyos, upang maging katawan at dugo ni Kristo, at ang ating din pong mga sariling kamay ay mga nagiging tumatanggap o recipient ng napakadakilang grasyang ito. Yes, Dr. Annette. Sa experience ko po, no, lalo na kapag sa hospital, critical yung sitwasyon, limited na yung kaya ng medical field, no. Alam niyo po yung abot kamay, yung the touch. Yung touch baby, hindi ko po makakalimutan yun, no. Merong isang intensivist nung nagte-training po ako sa Manila. Lagi niyang sinasabi, kahit nagpahinga na si baby and all that, bibihisan natin, pupulbuhin natin, no. And then yung touch sa parents, kahit wala ka sinabi, pero abot kamay, yung balikat, or handshake, iba, even without words, no? So yung presensya ng Diyos na tinanggap sa Eucharistia, nagiging kamay din tayo ni Jesus by just giving handshake,
a little touch, a little tap. So, hindi pwedeng maliitin kasi malaking bagay that they are not alone. Especially kapag mahirap yung sitwasyon. Pag no further words to explain it. Yung daw ating pagbibigay, hindi dapat tayo manghinayang kasi halimbawa yun nga, iniisip natin, ano na lang itong maibibigay ko, konti lang. Hindi ito sapat. Pero yun nga, ang Diyos daw natin na hindi Diyos ng kakapusan, kundi Diyos ng kasaganaan. Siya na yung bahala doon kung ano man yung maihandog natin sa Kanya. At ganoon din sa kapwa natin na alam natin na kapos pa rin kahit bigyan natin. Bahala na yung Diyos na magparami nun Kanya na yun. Once we release the grace or anumang biyayang meron tayo na gusto natin i-share, Diyos na yung bahala doon kasi masagana siya. Siya na yung magpupuno anuman yung ating kakulangan. Yun yung, at di tayo dapat para mag-atubili o manghinayang na konti lang naman to, wag na lang. Yun. Minsan yun ang ating isip. Yun po yung, siguro to summarize itong mga na-share ninyo, ang gaganda po. Pagka iniabot mo yung konting meron ka, abot kamay ang Diyos, abot kamay ang grasya, no? Minsan hindi man nga kailangan ng salita, yung bang the gesture of giving in itself, yun na yung para bang paalala na nandyan ng Diyos, nagmamahal ang Diyos at hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. And in fact, pagka nagbigay ka, doon mo nakikita na nga no, ako rin pala pinagpala na kaya ko palang magpala sa iba. At dito po nagsisimula na lahat ng mga biyayang na nasa sa atin, no matter how small, no matter how konti sa pananaw ng mundo, ay nagiging abot kamay at sa pamamagitan ng mga ito, nagiging abot kamay ang Diyos. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the 18th Sunday in Ordinary Time. At narito na po tayo sa bahagi ng ating episode kung saan aming babasahin ang inyong mga comments, ang inyong mga greetings sa ating mga social media accounts sa Facebook at YouTube. And then, babatiin din po natin ang mga kaparian at ang ating Men of Light community na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. And meron po tayong short summary and an assignment sa ating discussion. And finally, prayer and blessing to be led and given by Father Edwin. At para po sa ating mga greetings and comments and discussions sa ating mga social media accounts, pakinggan po natin si Dr. Annette. Dr. Annette? Thank you po sa mga nakipag-engage sa atin, sa ating Facebook messages. No? Si Sister Rose Di Macali, sabi niya, finding and being found. Thank you, Men of Light, for the weekly sharing gospel. Bless you, Attorney Bong, Brother Joey Amongdeo. Sabi naman po ni Sister Carlos Gloria, don't be afraid. Just have a stronger faith in God. Amen. Ganun din po, sabi ni Sister Mercedes Montes, salamat po Ginoo kay lugod at grasya. Bless us with your love. How we realize your care. Amen. Also from Sister Mary Mendoza Garcia, thank you Lord for everything. Sister Claudette Malion Rojas, amen, sabi po niya. Thank you for your prayers. Sabi naman po ni Sister Elizabeth Puramin, amen, the seed that God planted to us is His own body and soul on the cross. His love and His saving power, giving His very self to redeem us. Ganun din po sabi ni Sister Annabel Navarro, being God-centered is a sacrifice, but in every journey in this life, there is suffering, but we keep the faith and make ourselves available from all these sufferings and with a humble heart. Thus in this life, serving is what we can give to God, and without persecution, it is not love. Temptation is part of this life, so we have to face what Jesus asked us. Thank you din po kay Brother Ramil Montreal, kay
Kultura Ebangon, sabi niya, God is the He. He doesn't want just part of us. Ganun din po kay Brother Michael Shapenko, reality check. Sabi niya, I agree with Attorney Bong. Thanks for the reflection. Sa atin naman po mga YouTube comments, sabi po ni Sister Wilhelmina Ramos, heartfelt and beautiful prayer, Brother Joey. Thank you. Meron din po nagpapa-thank you sa prayer si Sister Leona Bellamis. Sabi naman po ni Sister Lota David, Lord, thank you with the Attorney Bong, Brother Joey Among Deo, for this very relational episode, finding and being found. And sabi din po sa atin ni palagay ko po, brother siya, kasi for Iron Man. Salamat po sa magandang sharing. Thank you po sa lahat sa mga ating mga kaparokya online. Yan, no? Kahit na galing tayo sa iba't ibang mga lugar ay nag-aabot ang ating mga pagninilay sa pamamagitan po ng inyong pakikibahagi sa ating mga diskusyon, sa ating mga social media accounts. Maraming salamat po mga ka-Men of Light. At para naman po sa ating mga birthday celebrators for our Pampanga clergy, Augusto po si Father Lyndon Valenton, no? Ang parish priest ng St. Augustine Parish dito sa San Fernando. At gayon din po ang aming Vicar Foreign dito sa Virgen de los Remedios Vicariate, parish priest ng Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, San Fernando, Pampanga sa August 7. Happy birthday, among Dino Albert, among Dines Pineda. Siyempre, kasama rin po dyan yung mga nag-birthday sa ating pong mga Men of Light, volunteers and friends. August 1, buwan naman, no? Ang 72nd, tama mo ba mong Edwin? 72nd birthday ni Kuya Oji Belay. Kuya po ng ating pinakamamahal na si Among Edwin. Happy birthday po. Gayun din po, August 1, kasamahan natin sa sakop si Brother Gio Franz Enriquez. August 3, si Sheila Zonza at si Raymark Di Malanta. No? And August 7, si Miss Teresa Canilao. At syempre po, gagrab din po namin ito na opportunity na i-greet po ang lahat ng mga kaparian sa darating na August 4, ang feast day po ni St. John Marie Vianney, ang patron saint ng mga diocesan priest. Happy Clergy Day po sa ating lahat. Para naman po, Happy Clergy Day. Yan, maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming ipagdasal. At para naman po sa ating short summary and assignment, baka ngayong mga panahong ito, may nararamdaman kang kulang sa buhay mo. No? Ito ba'y pasensya, lakas, oras, pwedeng pera, or maybe you feel like your capacity to serve and to love is too limited. Ang assignment po siguro natin ngayong linggo, kapag ka mabigat na ang pagod pagdating ho ng Huwebes or Biyernes, subukan mong mag-spend over the weekend. Ano pong spend? Hindi ho siguro pera, no? But spend quality time with the people you love. Abutan mo sila ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal. At mapapansin mo, the more you share warmth, the more you are filled with it as well. At hindi ka mauubusan. At pagdating ng Lunes, mantakin mo, higit ka pang masigla at para bang na-recharge ka. Our gospel clearly reminds us today, kahit konti, kahit kulang, kapag ka inilagay sa kamay ni Jesus, aabot pa yan. Huwag natin sanang itago yung maliit na tinapay sa ating mga bulsa out of fear or running out. Iabot natin ito kay Jesus. Iabot mo sa iyong kapwa. And you'll be surprised, hindi lang ito basta-basta aabot. So sobra pa. At ito'y kapag ka napagsalu-saluhan natin, abot langit ang biyaya. At para po to cap off our episode, pamumunuan po tayo ni Among Edwin sa ating panalangin. Ating pong ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa aming mga kamay at sa kamay mo. Lord, madalas akong mabuhay na nakatingin sa kulang. Kulang ang lakas, kulang ang panahon, kulang ang pera, kulang ang pag-asa.
minsan pakiramdam ko kulang pati sarili ko. Kaya kapag may hinihingi ka sa akin, ang una kong naiisip ay, Lord, ano pa bang maibibigay ko? Tapos na nga ako. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, hindi mo naman hinanap ang wala sa mga alagad. Hindi mo sila pinaghanap ng mas marami. Hindi mo rin sila hinintay maging sapat. Tinanong mo lang sila, anong meron kayo? At ang isinagot nila ay 5 tinapay at 2 isda. Napakaliit, napakakonti, napakakapos. Ngunit yun na ang lahat. At yun ang inihandog nila. Lord, ito rin sanang matutuhan ko. Hindi ang magkaroon muna ng marami bago magbigay. Kundi ang magtiwala kahit kaunti lang ang hawak ng aking mga kamay, okay na yun. Dahil ang himala hindi nagsimula sa pagdami ng tinapay. Nagsimula ito nang may isang taong handang magbitaw o bitawan kung ano meron siya. At marahil habang binabasbasan mo at pinaghahati-hati ang tinapay, hindi lamang ang pagkain ang dumami. Dumami rin ang mga pusong nagbukas. Ang mga kabay na dati nakakuyom ay unti-unting bumukas at nag-abot. Ang mga nagtatago ng kanilang baon ay natutong isalo ang iba. Naging nakakahawa ang kabutihan. Isang maliit na handog ang nagbigay lakas sa iba upang magbahagi rin. At doon nabuo ang tunay na himala, isang pamayanang walang gustong maiwang gutom. Dahil ang bawat isa ay naging abot kamay ng pag-ibig mo. Lord, wag mo hayaang itago ko ang munting tinapay na ipinagkatiwala mo sa akin dahil lamang sa takot na baka maubusan ako. Turuan mo kong iabot ito sa iyo at iabot din ito sa kapwa ko. Ang kaunting oras na kaya ko pang ilaan, ang munting kabutihan kaya ko namang gawin, ang pusong nasaktan ngunit pero kaya pa rin magmahal. Ito ang 5 tinapay at 2 isda ko. Sa aking mga kamay, hindi ito sasapat, ngunit sa iyong mga kamay, walang handog na napakaliit. Kapag inilagay sa iyo ang kahit kaunting mayroon ako, hindi lamang pala ito aabot, so sobra pa. At kapag pinagsaluhan ng grasya ay nagiging abot kamay para sa iba at magiging abot langit bilang papuri sa iyo. Patawarin mo ako, Lord, sa tuwing mas malaki ang takot kong mawalan kaysa sa tiwala kong ikaw ang maglalaan. Patawarin mo ako sa tuwing mas iniingatan ko sarili ko kaysa pinagkakatiwala ko ang sarili ko sa iyo. Turuan mo kong maniwala na hindi ako mauubos sa pagbibigay sapagkat ikaw ay hindi Diyos ng kakapusan. Ikaw ay Diyos ng kasapatan. Diyos ng kasaganaan. Ikaw ang Diyos na laging may natitirang pagpapala para sa lahat. Nagdarasal din namin ang aming mga pari sa Priest Day sa August 4, lalo na ang mga pari sa Men of Light. Kapag pakiramdam nila ay 5 tinapay at 2 isda na lamang ang natitira sa kanilang lakas, punuin mo sila ng iyong presensya. Gawin mo rin silang abot kamay ng iyong awa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Pabanalin, palakasin, pagalingin mo sila, lalo na si Among Deo. At kaming lahat, Lord, turuan mo kaming huwag matakot. Kung 5 tao lamang ang kaya naming tulungan, gawin namin. Kung isang sugatang puso lang ang kaya naming damayan, yakapin pa rin namin. Kung isang tinapay lang ang kaya naming ibahagi, ibigay pa rin namin. Dahil ang himala hindi nagsisimula sa dami ng mayroon kami. Nagsisimula ito sa pusong handang magtiwala at sa kamay na handang mag-abot. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang kapos kong pagkatao. Paspasan mo, hatiin mo, at iabot mo upang sa pamamagitan ng aking kakapusan, may ibang makaranas ng iyong kasapatan at kasaganaan. Sa pamamagitan ng aking munting naayabot, mas marami nawang makaabot sa iyong pag-ibig, sapagkat abot-abot ang biyayang bumubukal sa iyo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Napakaganda. Abot puso ang panalangin. Maraming salamat. Very heartfelt po at nakaka-inspire talaga na
mag-abot, patuloy na mag-abot ng grasya. Maraming salamat po, Among Edwin, sa iyong panalangin. Maraming salamat po, Dr. Annette, sa pakikipagkwentuhan natin ngayon sa episode na ito. At syempre, maraming salamat po sa inyo na nakinig, nakipagnilay at nakipagkwentuhan dito sa episode nating abot sa 18th Sunday in Ordinary Time. Naway mas marami pa ang maabot ng ating pagninilay sa pamamagitan nating lahat na magsasabuhay sa paanyaya ng Diyos araw-araw. At dito po nagtatapos ang ating episode ngayon. Samahan niyo po kami lagi dito lamang sa Men of Light. Ito po si Among Justin Gatos ng Social Action Center of Pampanga. Lagi po nating ipagdasal ang isa't isa. Netbo Connect po, magsimba po tayo at iabot sa Diyos ang ating makakaya. Father Edwin Bilay po. Every gising is a blessing. Mabuhay.